Ang pagpapatuloy ng kwento at maririnig na may pinag-uusap ang dalawang alipin at sabay sabi ng isang alipin, "Hoy, narinig mo na ba ang batang yon na si Lei Ziyu ay susubukin ng tunggalian sa ganitong paraan, parang hindi niya kailangang maging alipin?" At sabay sabi naman ng isang alipin, "Aalis ba ang batang yun dito?" At nung narinig ni Xiaomi ang pinag-uusap ng dalawa ay napasabi siya ng gaya ng inaasahan, iba ang pagiging Seal Master. At ang Seal Master ay may tatlong talento, mga kasanayan sa pakikipaglaban, alchemy, at mga kakayahan sa Seikiko, at hanggat ang isang talento ay umabot sa gitnang antas. Ito ay ituring na mahusay sa talentong ito at sa pangkalahatan, ang isang Seal Master ay dalubhasa lamang sa isang talento at may katumbas na titulo at gaya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban Seal Master na mas gusto ang labanan, ang Alchemy Seal Master na mas gusto ang tulong, at ang Psychic Seal Master na mas gusto ang magic, at napakakaunting mga tao ang maaaring makabisado ng dalawang talento, iyon ay, makabisado ang dalawang talento na umabot sa gitnang antas sa parehong oras. Ang mga taong ito ay magkakaroon din ng kaukulang mga titulo batay sa mga talento na kanilang pinagkadalubhasaan. Halimbawa, isang Tactical Seal Master na bihasa sa mga kasanayan sa pakikipaglaban at alchemy at Magical Seal Master. At isang War Spirit Seal Master na bihasa sa mga kasanayan sa pakikipaglaban at Seikiko na kakayahan, at gayunpaman, ang mga bihasa sa lahat ng tatlong talento. At bumalik ang eksena kay Lei Ziyu Lanlot at kay Garcia at sabay sabi na, "Garcia, nagkita tayong muli, maaari ba tayong mag-usap para sa ilang mga salita?" At napasabi si Lei Shu Lanlot ng isa pang assassin at tinanong ni Lei Shu kung ano ang kanila pag-uusap, at sabay sabi din ni Garcia, "Sa palagay ko ay naabisuhan ka na, ang Panginoon ng lungsod ay tinanggap ang iyong pagsubok sa tunggalian, gayunpaman, maaaring hindi ganoon kadali ang pagtatasa na ito." At biglang tinanong ni Lei Ziyu Lanlot kung sino si Garcia at nagulat si Garcia sa sinabi ni Lei Ziyu at sabay sabi ni Garcia, "Hindi mo talaga ako kilala, ang pangalan ko ay Fine Garcia. Isa siyang alchemist mula sa Imperial Sage Guild." At sabay sabi ni Lei Ziyu, "Ikaw ay isa alchemist," at sabay sabi ni Garcia, "Kilala mo naman talaga ako, di ba?" At sabay sinabi ni Lei Ziyu Lanlot, "Di ba ikaw yun babaeng masungit kanina?" At nainis si Garcia dahil tinawag siya ni Lei Ziyu Lanlot ng masugit, at sabay dagdag na sinabi ni Garcia, "Hindi talaga ako kilala ng bastos na to." At biglang napaisip si Lei Ziyu Lanlot nang ang babaeng ito ay may napakalakas na enerhiya ng banal na selyo, at isang pang-apat na antas na Holy Seal Master. At least siguraduhin mong hindi siya assassin, at gayunpaman, kung ito ay isang Alchemy Seal Master, hindi ito kasing husay sa pakikipaglaban gaya ng isang Combat Skill Seal Master. At tinanong niya kung anong ang gusto sabihan ni Garcia. At sabay sabi din ni Garcia, "Gusto kong sabihin sa iyo na ang examiner mo sa pagkakataong ito ay si Mr. Hager mula sa Sage Guild. Siya ay isang pangatlong antas ng Seal Master at hindi kanya hahayaang pumasa sa pagsusulit ng madali." At sabay sabi din ni Lei Ziyu Lanlot, "Kung ito ay isang Alchemy Seal Master lamang, kung gayon hindi ako nag-aalala, ang second level combat skill na Seal Master ay hindi tugma sa akin." At saka sabay sabi ni Garcia, "Isa ka lamang sa unang antas ng Saint Seal Master at napakayabang mo, ang alchemy ay mayroon ding sariling paraan ng pakikipaglaban, huwag maging pabaya, at si Mr. Hager ay isang Seal Master na pinagkadalubhasaan ang sining ng Dark Alchemy sa katunayan." At biglang napaisip si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi, "Ang alchemy ay hindi nakatutok sa pakikipaglaban gaya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, pero ngunit kung ito ay madilim na alchemy, ito ay ibang bagay at lumapit ka sa akin para lang sabihin ito." At nagulat si Garcia sa sinabi ni Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi niya, "Ang pagsubok na ito ay napakalubha sa tingin ko. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, magtanong lamang, at ano ang gusto mong malaman?" At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot, "Bakit handa kang tulungan ako?" At ang sabi naman ni Garcia, "Tratuhin mo lang ito bilang pagpapahalaga ko sa iyong talento at sana ay maibalik mo ang iyong pagkakakilanlan." At hinawakan ni Lei Ziyu Lanlot ang balikat ni Garcia, umutang siya ng pera kay Garcia at walang nagawa si Garcia na kung hindi pa hiramin ng pera si Lei Ziyu Lanlot. At pagkatapos nila nag-usap, makikita naglalakad si Lei Ziyu Lanlot para umuwi at sabay sabi niya, siguradong may layunin ang babaeng yun sa pagiging magalang ng walang dahilan. At makikita si Xiaomi na hinihintay kay Lei Ziyu, at sabay sabi, "Nakabalik ka na ba sa wakas?" At lumipas na ang oras ng hapunan, ngunit nag-imbak ako ng isa para sa iyo.
At nagpasalamat, si Leziu Lanlot kay Xiaomi at sabay sabi palagi kang nag-iiwan ng pagkain para sa akin. At habang kumakain si Leziu at nagsalita si Xiaomi at sabay sabi narinig ko na aalis ka na sa pagiging alipin mo. At sabay sabi ni Leziu Lanlot habang kumakain handa rin akong sabihin sa iyo ang tungkol dito. At sabay sabi ni Xiaomi kay Leziu palagi mong sinasabi na gusto mong tumakas mula sa pagiging alipin, at ikaw ay nagsusumikap sa kasong ito. At maaari mong mabawi ang iyong kalayaan at iwanan ako, isang pasanin na magdudulot lamang ng problema sa iyo. Umalis ako sa masamang lugar na ito nang walang anumang pasanin. At biglang napatigil si Leziu Lanlot na kumain sa sinabi ni Xiaomi at sabay sabi niya tanga. Paano kita iiwan? Ikaw ang aking mabuting kapatid na babae, handa akong tabyusan ka. At nagmula ang pisngi ni Xiaomi at sabay sabi ni Leziu Lanlot, ano ang mali, naiyak ka ba? At sabay sabi din ni Xiaomi, hindi Leziu, may kakaiba kang amoy, at sabay sabi ni Leziu Lanlot ito ay dapat na amoy ng evaporated poisonous fuel, at sabay sabi ni Xiaomi huwag kang lalapit. At pagkatapos ninyang kumain ay lumipat ang eksena kay saan nagpapahinga na ang mga kanyang kasama pero hindi siya makatulog dahil sa pag-iisip sa pagsubok sa pamamagitan ng labanan ay lumalabas na mas mahirap kaysa sa inaasahan at maaaring hindi sapat ang pagpapanatili lamang sa kasalukuyang katayuan, kailangan ko isang pambihirang tagumpay. At pagsapit ng umaga hanggang sa pagsusulit nagsanay si Leziu Lanlot para palakasin ang kanyang mga katawan at tinutulungan siya ni Xiaomi sa pamamagitan ng hilit sa likod niya at kumain kasama ang kanyang mga kaibigan. At dumating na nga ang takdang araw para ganapin ang kanyang pagsulit at tinawag na nga siya ng City Lord at sabay sabi Leziu Lanlot, ang iyong pagsubok sa tunggalian ay tinanggap at susuriin ngayon at ang araw ng pagsubok sa pamamagitan ng tunggalian kung pumasa ka sa pagsusulit tatanggalin kita sa lahat ng iyong mga kasalanan mo at ibalik ang katayuang sibilyan. At nagbigay ka lang si Leziu Lanlot at nagpasalamat sa City Lord. At makikita sa likod ni Leziu, ang mga alipin ng gustong tunghayan ang pagsubok ni Leziu Lanlot at sabay sigaw na mga alipin, nandito ang lahat para suportahan ka. At nagtaka ang City Lord kung bakit madami alipin ang gustong panoorin ang pagsubok ni Leziu Lanlot at tinanong niya sa kanyang alalay kung ang mga aliping yun ba ay nagyaya sa batang si Lanlot at ito ay nakawili-wili, at sumang-ayon naman ang alalay ng City Lord sa sinabi ng City Lord. At napasabi si Garcia ng Leziu Lanlot, inaasahan ko ang iyong pagganap. At dumating na nga si Allen at tinawag niya si Leziu Lanlot at napalingon naman si Leziu Lanlot at sinabihan niya si Allen nang hinihintay kita, anong problema mo? At sabay sabi ni Allen, wala lang ito, nagkasakit lang ako ng 2 araw at ang mental internal consumption ko, at bigla ninyo nilabas ang isang mahiwagang at binuksan niya ito at ibinigay ang laman na espada kay Leziu Lanlot at sabay sabi ang kutsilyong hiniling mong itago ko ay naibalik na sa iyo at hinihintay lang kita, at biglang nag-ambala ang pag-uusap nilang dalawa nung may bumaba at nagpakilala kay Leziu Lanlot at sabay sabi ang pangalan ko ay Hager. At ang yon makakalaban sa kompetisyon sa pagtatasa na ito. At sabay sabi ni Leziu Lanlot, ang dwarf ba na ito ang nagmaster ng dark alchemy, at nagsalita si Allen at sinabihan niya si Leziu, na isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo at ang aking kinabukasan ay nasa iyong laban. At nagsalita si Hager at sinabihan niya si Leziu Lanlot na sumuko ka, Lanlot, hindi kita hahayaang makapasa sa pagsubok, at kapag itong tulala na si Allen ang iyong rekomendasyon, malinaw na kinakaladkad niya ang Sage Guild sa gulo, at kung hahayaan kitang makapasa sa pagsubok, ang guild ay iuugnay muli sa mga traidor, at ngayong nagkakagulo na ang kaharian, hindi ako papayag na maapektuhan ang guild. At sabay sabi ni Leziu Lanlot, anong ibig mong sabihin, ng aking ama ay tama ba? At bigla siyang nagpakawalan ng aura sa kanyang katawan habang sinabi, ang sabi mo yun yung guild na kasali ang tatay ko. At hindi din nagpasindak si Hager at nagpakawalan din siya ng malakas na aura at sabay sabi niya, ito ang katotohanan, ang sinusuportahan ko ay ang karangalan ng Sage Guild. At sinimulan ng sabihin ng City Lord ang paglilitis ng duel laban kay Leziu Lanlot 1 simula na. At kahit sa Guild of Sages na itinatag ng kanyang ama, may mga tao pa rin na hindi siya kayang tiisin, mukhang kahit na maalis na ang pagiging alipin, hindi magiging maayos ang bloodline ni Lanlot sa susunod na paglalakbay, sa kasong ito pagkatapos ay iparamdam sa kanila ang galit ng kadugo ni Lanlot. At sabay sabi ni Hager, binigyan kita ng pagkakataon Lanlot,
At sabay naghanda siya para mga sama ng Dark Devil at nagtaka si Lei Ziyu Lanlot kung ano ang sinasamot ni Hager at hindi nagtagal lumitaw na nga ang dalawang Dark Devil na isang malaki Minotaur at isang malaki kabayo at natakot ang mga nanunood at sabay sabi nila anong halimaw ito. Ito ay masyadong nakakatakot, at kinakabahan naman si Allen at si Xiaomi para kay Lei Ziyu Lanlot. At napasabi si Garcia ng Dark Magic Talisman isang summoned beast na nilikha sa pamamagitan ng alchemy gamit ang dugo ng Dark Demon. Isa ito sa ilang dark alchemy technique na pinapayagan ng Soul Temperator at si Mr. Hager ay talagang hindi magpapakita ng awa kay Lei Ziyu. At napasabi si Lei Ziyu Lanlot ng ito rin ang alchemy na binuo ng aking ina noong nakaraan at ang caster ay kailangang patuloy na maghatid ng magic power sa summoned beast upang mapanatili ang paggalaw nito at sa madaling salita, kung ang caster ay maaaring talunin muna, ang parehong madilim na demonyo ay mawawala at ito ba ay isang madilim na kalasag. At nagbigay na nga ng utos si Hager para umatake at naghanda na nga ang Minotaur para sumugod at umatake na nga ang Minotaur kay Lei Ziyu Lanlot at nakaiwas naman si Lei Ziyu sa lakas na atake ng Minotaur at epektuhan ang mga manunood sa lakas ng ginawang atake ng Minotaur. At habang nasa taas pa si Lei Ziyu Lanlot at naghanda ang kabayo para atikihin si Lei Ziyu Lanlot at pinakawalan na nga ng kabayo ang atake niya patungo kay Lei Ziyu. At sinabihan siya ni Hager ng tingnan kung paano mo maiiwasan ang aking soul ball habang nasa taas ka. At wala nang nagawa si Lei Ziyu Lanlot kung hindi sanggay ng kanyang espada ang papalapit na atake at matagumpay naman ninyang nasangga ang pabulipit ni atake at baha siya napatilapon sa lakas ng atake pero matagumpay siya nakalanding at napasabi siya ng magkatandem itong dalawang ito at nakita ko na ang isang Minotaur na maaari lamang gumamit ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Isang mukha ng kabayo na maaari lamang gumamit ng mahika, kaakibat ng kanilang sariling karunungan sa alchemy, silang tatlo ay nagtulungan upang ipakita ang pasture ng lahat ng mga santo. At ang pandak na matandang ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. At napasabi din ng City Lord ng gaya ng inaasahan kay Mr. Hager, ang nakakasakit na lugar na ito ay mawawasak. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot gayunpaman, ang kalidad ay palaging kalidad. Sa harap ng tunay na banal, at nagpakawalan siya ng aura at naghanda para sumugod pero may nauna sumugod ang Minotaur sa kanyang at napasabi siya ng isang matabang toro na walang lakas at subukan ang mga tunay na kasanayan sa labanan. At pagkalapit ng Minotaur at sinabayan niya ang atake Minotaur pagkasalpat ng kanilang atake ay agad siya tumalon pataas at umatake din ang kabayo at naghanda siya para tamaan ang atake ng kabayo at matagumpay ninyang nagawa at pumunta ang atake kay Hager. Napasabi si Hager ng ano bakit hindi sumabog ang Soul Ball. At tumama nga ang atake kay Hager at matagumpay ninyo nasangga ang atake dahil sa kanyang shield at sabay sabi niya hayaan mong subukan ang bowl ang nakakasira ng kaluluwa. At biglang nagpakawalan ang kabayo ng isang atake at ang Minotaur ng atake kay Hager at gulat na gulat si Hager dahil biglang umatake ang dalawa ninyang sinamon sa kanyang at nabasag ang kanyang panangga dahil sa atake ng kabayo at Minotaur at hindi niya alam kung bakit umatake ang dalawa ninyang sinamon niya sa kanya at biglang siya inatake ni Lei Ziyu Lanlot at bago tumama ang atake sa kanya ay baha siya nakaiwas at gumamit siya ng escape. At napasabi si Lei Ziyu Lanlot na gamit siya ng smoke escape powder. At taka ang City Lord kung ano ngang nangyari ngayon lang at sabay sabi niya bakit pinutol ng ulo ng baka ang kanyang kasabwat. At natakot si Garcia sa kanyang nakita at sabay sabi niya isang ilusyon. At sinamantala niya ang sandali nang nilabanan ni Hager ang bola ng kaluluwa at hinaranggan ang kanyang paningin at itong batang si Lei Ziyu, marunong gumamit ng psychic powers. At napagtanto na nga ni Hager na isa lang ilusyon na kumokontrol sa kalooban niya at sabay sabi niya hindi ko akalain na mayroon kang ganoong kakayahan. At ngunit kung ito ay isang nilalang na wala ng malayang kalooban, wala kang magagawa kontrolin at inutusan niya ang Minotaur na umatake at nung nakita ni Lei Ziyu Lanlot na naghanda na ang Minotaur para umatake at sabay sabi niya talagang inilagay mo ang lahat ng iyong kapangyarihan sa halimaw na ito. At tatapusin na din kita sa galaw Konata para makumbinsi na kita at nilagyan niya ang kanyang sandata ng aura at naghugis ang aura ng malaking sandata at tinatawag ito Shinra Heavenly Sword. At namangha si Hager at ang mga alipin at si Allen at ang City Lord sila at napasabi si Allen anong nakakasilaw na espada. At sabay sabi din ng City Lord napakalakas na enerhiya. At sabay sabi din ni Garcia Lei Ziyu ikaw ba ay talagang isang unang antas ng Seal Master.
At naghanda nanga para umatake si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi niya puputulan ng espadang ito ang mga tanikala. At pinakawalan na nga ni Lei Ziyu Lanlot ang kanyang malakas na atake sa Minotaur nasa harap niya at nahati sa dalawa ang katawan ng Minotaur at naglaho at hingal na hingal si Lei Ziyu Lanlot ginawa niyang atake at naputol ang kanyang sandata. At naapektuhan din ang mga manonood sa lakas ng atake niya at napasabi ang isang alipin ng Lei Ziyu, hindi ba pwedeng maging mas malumanay ka? At sabay sabi din ni Allen kailangan pa nating ayusin itong sirang site. At makikita si Hager na wala ng lakas at naghihina siya at wala na lakas para magpatuloy sa laban at lumapit si Lei Ziyu Lanlot sa harap ni Hager at tinutukan din niya ng sandata at sabay sabi niya may gusto ka pa bang sabihin? At sabay sabi din ni Hager wala na akong sasabihin dahil natalo mo na ako at ikaw Lei Ziyu Lanlot, nakapasa ka sa pagsubok ng tunggalian ito at mula ngayon, mapapatawad ka na sa iyong mga krimen at maibabalik sa iyong katayuan bilang isang malayang tao, at magiging residente ng Grey Rock City. At napuno ang loob ng pangsusulit ng sigaw para sa tagumpay ni Lei Ziyu Lanlot. At napaluha si Xiaomi sa tagumpay ni Lei Ziyu Lanlot. At nagsalita ang City Lord at sabay sabi sa hindi inaasahang pagkakataon nakapasa talaga sa assessment ang batang yun. At sobrang saya din ni Lei Ziyu Lanlot dahil makakalayan siya sa pagiging alipin at napasabi siya ng sa ganitong paraan, hindi na ako magiging alipin at may biglang dumating at sumigaw na tumututol ako at ang dumating pala ay ang hanggal na pinuno ng Shadow Iron at sabay sabi niya ako bilang isang opisyal ng Akademya ng Militar sa Grey Rock City, hindi ako sang-ayon sa hatol ng paglilitis na ito.